Ito nga yung ilaw na dati pa nating ginagamit. Ito nga rin ay iba-ibang kulay na pwede mong i-pick sa gusto mo lang na kulay. Pwedeng kulay red lang, pwedeng kulay blue, at pwedeng kulay green. Maganda nga din siya sa studio. Kaya ang ginawa natin, nagdagdag pa tayo ulit. Pero isang kulay na lang at napakahaba din ang binili natin. Ang problema kapag dinidikit, natatanggal. Ano kayang magandang gamitin para dumikit tong ilaw na idinidikit natin sa pader para hindi na mahulog? Nice day ngayong araw. May dumating nga tayo na parcel na pwede nating magamit na dagdag liwanag dito sa studio. Medyo mabigat itong LED na ipinadala sa atin. Medyo mahaba din kasi yung in-order natin. Itong ang idiniliver sa atin ay may butas na yung pinaka-plastic. Kaya bibidyohan na din natin para makita natin kung okay ba tong idiniliver sa atin. May mga ibang item kasi na idinideliver tapos may mga sira. Ito kasi yung pinakamahirap pag galing lang sa deliver yung in-order mo. O kapag sa online shop ka lang bumili ng mga items. Hindi mo kasi kagad mache-check kung okay yung binili mo. Hindi kagaya pag sa shop mo binili para matry mo kung gumagana bago mo iuwi o dalhin o bilhin. Talagang masusubukan mo muna kung gumagana. Ito nga ang item natin ay may butas at medyo may gas-gas yung loob. Hindi lang yung pinaka-plastic sa labas, pati yung plastic din sa loob. Kaya hindi rin natin alam kung na-damage din tong LED na binili natin. Kaya dito nga sa part ay kailangan kong tignan din kung ano yung nangyari. Dahil yung mismong LED sa loob ay parang merong gas-gas. Sa tingin ko ay hindi sa seller to. Dahil siguro pag pinaknila to ay nakabalot naman ng gusto. Parang ang idea ko kasi dito ay parang nagasgas lang. Hindi naman siya sinadyang butasin o silipin. Hindi ko alam kung sa warehouse nang galing yung pinakagasgas o kaya sa deliver. Pero buti naman din, hindi naman ganun kalaki yung damage. Ayun din kasi yung pinakapangit. Yung hindi maayos na darating sa'yo yung item. Kahit napak naman ng maayos ng shop. Siguro kung tubig o liquid tong in-order natin, siguradong may tagas na. May mga items din kasi minsan na hinahagis na lang basta-basta at wala silang pakialam kung ano yung pwedeng mangyari sa item. Kahit okay naman yung shop na pinagbilan mo, minsan sila pa yung nasisisi o nakakawawa. Dahil minsan bumabalik yung item sa kanila na hindi na buo o hindi na kompleto o sira kahit naman buo nung dineliver na nila. Ito pala yung dati natin na ginagamit na ilaw. At ito naman yung in-order natin ngayon. Yung kanina na lumiliwanag magkakaibang kulay at pwede mo nga rin ihinto sa kulay red o kaya kulay blue o kulay green. Bali itong in-order natin ay kulay blue lang. Hindi na nag-iiba-iba yung pinakakulay. Dahil doon naman sa ginagamit natin na iba-ibang kulay, inaas-is lang natin yon na kulay blue. Kaya minabuti na lang din natin na umorder ng kulay blue. Kaya blue yung in-order natin kasi medyo malamig sa mata. Parang nakakapagbigay lang din siya ng liwanag. Nung dumating nga itong in-order natin, iniisip ko kung paano siya ididikit. Bumili pa nga ako ng double-sided tape para itry na idikit. Dahil dati yung ginagamit natin na ilaw, double-sided tape nga lang yung ginamit natin. Pero parang nagdadalawang isip ako dito sa ilaw na ginagamit natin ngayon. Dahil medyo mabigat at baka hindi kayanin ng double-sided tape. Pero syempre, susubukan pa rin natin na idikit. Pero pag dikit ko nga ay feeling ko ay kakayanin naman. Kaya pinagpatuloy ko na idikit gamit nga itong double-sided tape. Dito nga ay nagpatulong pa ako kay Mrs. saglit dahil nga medyo nahihirapan ako sa pagdikit. At ito na nga yung biglaan na nangyari. Naidikit na natin at halos matapos na tayo at nagkalaglaga naman. At hindi maayos yung nangyari dahil nahuhulog at hindi kinakaya ng double-sided tape. Baka pwede naman makahingi ng tulong kung ano pwedeng ipandikit dito mga kap. Dito nga sa part na to ay natry naman nating idikit. Pero ano ba yung pinakamainam na ipandikit dito para hindi na malaglag? At ganito nga din yung itsura niya kapag pinailaw na. Patulong naman mga kap kung ano yung pwede ditong ipandikit.